Samantala, iba't ibang LGU at ahensya naghahanda na sa posibleng epekto ng paparating na bagyo. Narito ang report. Bagamat hindi direktang tutumbukin ng bagyong papasok sa Philippine Area of Responsibility ang Nueva Ecija, nakapwesto na ang mga heavy equipment at ang mga tauhan ng DPWH 1st District Engineering Office sa mga lugar na palaging naaapektuhan ng landslide at pagbaha sa tuwing may bagyo o matinding pag-ulan. Ilan sa binabantayan ang bulubunduking bahagi ng Piut sa bayan ng Karanglan at bayan ng Pantabangan, patungong bayan ng Castañeda, Nueva Vizcaya, kung saan nagkakaroon ng landslide. Ang mandato po ng DPWH ay sikapin sa lahat ng oras na bukas ang National Road. Kahit po hating gabi, nagsara. Ando po yung aming mga equipment, ang aming mga tao. Bukod sa mga heavy equipment, nagsagawa na rin ng pruning sa mga sanga ng punong kahoy at pag-alis ng mga punong posibleng matumba at makadiskrasya sa mga motorista. Nilinisan na rin ang kanal sa mga lugar na madalas bahain. Isa na rito ang bahagi ng Maharlika Highway sa Barangay Balok, Santo Domingo, Nueva Ecija at sa boundary ng Talavera at Cabanatuan City. Maaliwalas na panahon pa rin ang nararanasan si Isabela at Cagayan maging sa mga kalapit na mga probinsya. Wala rin nakataas na gale warning sa mga baybayin sa Isabela at Cagayan kaya may mga pumalaot pa rin. Pero pinag-iingat ang mga gumagamit ng maliliit na bangka sa banayad hanggang katamtamang pag-alon. Sa posibleng papasok na bagyo sa Philippine Area of Responsibility, posibleng maranasan ang malalakas na hangin at pabugso-bugsong ulan simula Miyerkules, partikular sa Batanes at Cagayan ayon sa Northern Luzon Pag-asa Regional Services Division. Palalakas daw ng bagyo ang habagat na magdadala ng pag-uulan, lalo na sa mga lugar sa kanlurang bahagi ng bansa. Posible rin daw na umabot sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa Batanes, habang Signal number 2 ang maaaring itaas sa Cagayan at ilang bahagi ng Isabela. CJ Torida, One North, Central Luzon.